Kamusta? Kamusta kayo dyan mga kasari? Sana okay ang pasok ng inyong 2026. Sana smooth lang. So ngayon, pag-uusapan naman natin kung paano bawasan ang araw-araw na gastos. Aminin natin, nitong nakaraang December, sobrang daming gastos natin. Kahit na sabihin meron kang bonus, kahit sabihin may 13-month pay ka, ang dami pa ring gasto. Siyempre, mas lalo kung marami kang inaanak. Aminin natin, ang dami-dami talaga. So ngayon, pag-usapan natin kung paano naman tayo makakatipid ngayon, kung paano tayo makakapag-control ng ating mga gastos. Ang sa akin po ay opinion lang, mga tips, depende po kung gusto nyo pong sundin or hindi. So ngayon, ang tips ko po, number 1 is gumawa tayo ng budget plan. Gumawa tayo ng budget plan, dapat alam natin kung magkano yung ating income. Halimbawa, ang income natin is 5,000 sa isang buwan. Halimbawa lang po yun. Dapat hindi tayo lampas sa 5,000 ang gastos natin. Hindi tayo pwedeng gumastos ng 6,000. So, alam natin yung ating income. Tapos, dapat ilista na rin natin yung ating bills, yung ating grocery, para hindi tayo mag-overspending. 'Di ba? Yun lang. Tapos number 2 is mag-grocery tayo ng maramihan. Kasi syempre iba itong sa tindahan natin, iba rin yung sa ating loob ng bahay. Hindi naman natin pwedeng kunin yung nasa tindahan natin at tapos kuha dito, kuha, hindi naman pwede yun, 'di ba? So mag-grocery tayo ng maramihan para sa ating bahay kasi mas nakakatipid tayo kung mas marami tayong binibili. Halimbawa, ang mga sabon natin, mga condiments, good for 1 month, for 2 weeks. Tapos, yung mga natin, mga fresh natin, bili na lang tayo ng weekly. So, yun ang aking tips or suggestion para tayo ay tipid. So, number 3 is, limit natin yung ating online shopping. Kasi, lagi nating isipin na yung buy what you need, not what you want. Kasi aminin natin, tayong mga nanay, ang dami nating anik-anik. Ang dami nating gusto ay para mo organize to, lagay na ito. Pero minsan, hindi naman talaga natin nagagamit. Minsan pag tayo sa mga naman, online, nakatambak na lang, ay hindi pala siya maganda. So, ilimit natin. Meron tayo ng isang rules na buy what you need, not what you want. Kasi ang dami talaga natin gusto. Pagkatapos ay, number 4 is, magtipid tayo sa kuryente. Paano tayo makakapagtipid sa kuryente? Unplug natin yung mga hindi natin ginagamit na appliances. Halimbawa, electric pan, kuryente, wag lang natin siya basta patayin. Kasi kahit na nakasaksak siya, kahit hindi siya bukas, nagkukonsume pa rin siya kahit na maliit. So, kasi yung asawa ko is electrician. So, ayun ang sabi niya sa akin. So, unplug pag hindi ginagamit para hindi siya mag-consume. So, ayun. Number 1 is meron tayo ng budget plan. Number 2, mag-grocery tayo ng maramihan. Number 3, limit natin ang ating online shopping. Number 4 is magtipid tayo ng kuryente. Magtipid tayo sa tubig. Madalas sa atin marami, mas lalo pagka tayo ay nakatap, pag magtututbrush, nakabukas, yung ganon. So, gamit tayo ng baso hanggat pwede para malesen din yung ating babayaran sa tubig, diba? So, number 5 is iwas tayo ng gasto sa labas. Mas lalo na ako. Yun, gusto kong yun. Kasi pag sundo ako sa anak, bili tayo ng ganito, milk tea tayo, ganyan. So, siguro hindi naman din natin maiiwasan na minsan-minsan mag-milk tea tayo, kung mag-donut tayo, mag-street food tayo. Pero wag sana araw-araw. Pwede minsan-minsan. So, diba? Siguro kahit papano, itong mga tips ko na to is makakatulong siya para mabawasan yung ating gastos kasi ang hirap. Ang hirap din mag-ipon, ang hirap din magtipid. So, kailangan simulan talaga natin sa isang maliliit na bagay na akala natin, maliit lang yung nasya-shopping natin, akala natin, pero pag pinagsama-sama mo, ang dami. Pagkakain ka sa labas, ang laki ng gastos.
pasabihin mong magmi-milk tea ka, araw-araw, halimbawa, 4 kayong magmi-milk tea. Sabihin mo na lang na 50 pesos. O, di ba? 200 na yun. So, siguro pwede, minsan-minsan, iwas tayo ng gasto sa labas. So, sana nakatulong ako sa inyo, sa mga gustong mag-control, sa gustong makatipid ngayong 2026. So, ayun, sama-sama tayong mag-control ng paggasto, sabay-sabay tayong mag-control. Siyempre, lahat po ito ay opinion lang. Depende po sa inyo kung gusto niyo pong sundin. So, ayun lang. Bye-bye. Please subscribe. Thank you.